Hello, hello, Aris Collective sa Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. So today, meron po tayong special reading para po sa inyong lahat. A love reading. Marami na po nag-request ito. So this time, gawin naman natin for all of my Aries viewers. So tulad po nakagawian ha, kuro nyo lang po yung maka-resonate kayo and leave the rest. Huwag po ipilit kapag halimbawa hindi tugma sa inyo, no? So use your intuition, palakasin nyo po ang inyong pakiramdam at intuition this time para makuha nyo po yung akmang messages na tulong sa inyo ng inyong mismong spirit guides tungkol sa usaping pag-ibig sa buhay nyo. Discuss ko lang po yung ating spread for the love reading. First, you will have the energy or the frequency for the both of you, the connection from the both of you. And then ikaw, the frequency for Aries, and the frequency for your person. Pwedeng person mo now o person mo in the future. So, depende sa kung anong lalabas for your reading today. Dito ka Aries and dito ka naman sa iyong person. How you view each other, how you feel about each other, at yung action nyo for both in the near future. And also, what you didn't expect, another card for that. And then 3 advices and the outcome of this connection. Okay, Aries? So, yung mga bagay na kailangan natin pag-usapan today. Excited na ako for your love lives. Thank you again for the donations. Asaka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you because isa yan sa mga paraan sa pagsuporta nyo po sa ating channel. Okay? So, Aries, buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong isipan, embrace the energy and frequency so that sa mga susunod nating love readings ay pasok din sa energy mo dito sa ating reading. Okay, so Aries, inhale and exhale. The frequency of both of you at this time, you have the Fool card. This is a brand new connection para sa inyong dalawa. Pwedeng kakakilala mo lang sa taong ito o di kaya naman you are trying or both of you are trying your very best na parang this time around, why not? Why not itry naming dalawa? Why not subukan namin magkaroon ng leveling up sa relationship namin? Probably some of you are friends or workmates or office mates. Kaya sa school kayo nakakilala. But I'm feeling this is like a connection na talagang noon pa man o dito mga nakaraang buwan ay gusto mong itry o siya sa'yo. Parang this is a relationship or something, a beginning of a relationship na gusto nyong i-risk pareho and you want to try it. And you feel in your intuition na parang this time around you are very, very open in this connection. Starting new para sa inyo, Aries, with your person here. Okay? Ito naman ang frequency mo, Aries. You have the Empress card. Something is all about parang your beauty, your charm. You are very nurturing, very caring, very loving. There is a growth here because the Empress is like a growth card. Everything is blossoming in your life. Para kang spring, nagbubulaklak, namumulaklak. And I'm seeing that you're very, very attractive, Aries. Siya, feeling ko siya, sobrang attracted niya sa'yo. And may charm ka na is very, very irresistible for your person. And this time around, your person is willing to take a risk in leveling up the relationship with you. Nakikita niyo kung gaano ka, parang medyo may motherly sa'yo eh. Parang nakikita niya na kaya mo siyang alagaan din. You're very nurturing, you're very kind, you're very polished din. Parang you're someone na talagang head turner. Pag pumasok ka sa isang kwarto, you're very head turner. Everybody's looking at you. May gano'n kang klaseng charisma. Okay? Ang your partner, ang energy niya this time, meron siyang 4 of Cups. There's something is missing in your person's life. At yun ang hinahanap niya. There are a lot of people din sa paligid niya nagsasabi ng interesado sa kanya, pero siya, tinan mo, closed off yung kanyang kamay. Ayaw niyang i-entertain yung ibang tao. At ang feeling ko, naramdaman ko talaga, and this is like a very, very good confirmation na yung mga mata niya ay nakaset lang sa'yo. And willing siya to take this risk or to take this opportunity with you kahit na ang dami dyan sa paligid niya na potential pwede niya maging lover o pwede niya maging person. Pero medyo may pag-asa siya sa'yo at ganoon din siya sa'yo. At ganoon ka rin sa kanya. So this is a brand new beginning for the both of you. So how do you view your person? You have the Temperance card. You have the High Priestess. And you have the 7 of Cups. Like I've said kanina, you're viewing your person na itong person mo, ang dami niyang someone out there. Marami siyang
potential lovers out there. At yun talaga nakikita mo sa kanya na marami siyang options. There are a lot of better person para sa kanya. Marami ka rin kakompetensya sa kanyang atensyon. He's like a very, very a matinee idol o parang a very, very beautiful person. Talagang charismatic din. At marami din talaga siyang mga potential lovers out there. Pero nakita mo siya na very, very wise, very, very kind person. Someone who is very spiritual too. Parang madasalin ba siya? Lagi ba siya nagsisimba? Ganoon ba siya ka-devoted sa kanyang spiritual o religion? You're seeing that this person is also ano siya, matalinghaga din siya minsan magsalita. Parang your person is very wise, full of wisdom. Parang siya yung uri ng tao na pag nakausap mo, ang sarap niyang kausap, marami siyang nalalaman sa buhay, malalim siyang tao, yung pinag-uusapan niyo hindi mababaw, siya yung uri ng tao na beyond nakikita ng tao, marami siyang bagay na naiintindihan, and your person is someone who is very, very deep, very kind also. Pero siya hinahanap din niya yung right person para sa kanya. And nakikita mo parang marami ka namang options, yes, compatible tayo somehow, nag-uusap tayo, napaka-deep ng mga pinag-uusapan natin. Pero nakikita mo na there are a lot of people out there para sa kanya. And you're seeing this person na very matyaga, very busy, and very ambitious. Siya yung uri ng tao na achiever din to eh. Marami siyang pangarap sa buhay, matyaga siya, hindi siya yung parang umaasa lang kahit kanino, masipag din tong taong ito. Your person works very, very hard to achieve something. Meron siyang pinagkatrabahuhan ngayon kasi may marami siyang pangarap o meron siyang ultimate goal, and yun yung parang nasa isip at journey niya this time is to achieve something for your person's life. And talagang nakikita ko dito na talagang gustong-gusto mo siya. That's what I'm feeling. Pero nga, nag-aalangan ka na parang marami ka namang iba dyan na umaaligid din sa'yo, na parang pwede rin sa'yo. You're thinking, i-consider kaya niya ako, gusto kaya niya ako. Pero with the initial cards here, nakikita ko na parang bet ka rin niya at willing din to start with you. Ano? Okay, tuloy natin. How is your partner's viewing you? So, you have the Emperor card. Ooh, okay. You have the Three of Cups. And you have the Star card. Ooh, ikaw na yung uri ng tao na talaga namang nakatingin sa future. Hindi ka lang basta-basta umaaksyon o gumagalaw sa buhay mo this time na parang pang ngayon lang. Future-oriented ka. You're set, parang ikaw yung uri ng tao na lahat ng ginagawa mo this time, nakasama sa usapin na yun yung future lagi. Parang okay, kailangan ko mag-ipon today, kailangan ko magkaroon ng stable job, kailangan makabili na ako ng ganito by this time. So marami kang pangarap in the future, at nakikita niya kung gaano ka sensible na tao, na hindi ka lang basta-basta, hindi ka lang basta party ng party, and you're that kind of person na masarap kasama. Masarap ka daw kasama. At lagi siyang masaya whenever your partner is with you. Ano? And nakita niyo kung gaano ka rin ka-strong. Siguro marami ka rin pinagdaanan in the past. Nakita niyo kung gaano ka katatag. You have this very commanding presence na pagkasama ka niya, wala siyang ibang way to really follow you, and parang ikaw din nagko-command ng conversation. And gusto din niya yun hindi ito masamang bagay. Parang gusto ka rin niya na ganun, na parang you have a very strong personality too, at doon siya lalong na-attract sa'yo. You know what you want, you know what you need, alam mo kung ano yung ayaw mo, at nakikita niya na very, very sigurado ka sa mga bagay na gusto mo makuha sa buhay mo. Your person is very attracted to you, at nakikita talaga niya kung gaano ka authentically you, at this person really loves your company. Ano? At talagang super attracted siya na very strong yung personality mo. Na kasabihin mo yung gusto mong sabihin, gagawin mo yung gusto mong gawin, hindi ka nahihiya, unlike other girls or other person na nakikita niya o nakakasama niya, na parang nagbabago sila, yung pabebe sila, o they show a different kind of person kapag kaharap siya. Pero ikaw, you're very authentically you sa harapan niya. So gusto niya yun for you. So masarap ka daw kasama. Okay? How do you feel about this person? Aries, you have the Devil card. You have the Queen of Cups. And you have the Page of Pentacles. Ooh, talagang siya yung apple of your eye. Talagang nakita mo na parang, siya yung pangarap ko, siya yung dream person ko, siya yung gusto ko makasama, siya yung someone that I really, really want to be with
in my life right now. I don't know pero inaaral mo din siya, parang binubusisi mo yung itsura niya, yung mga ginagawa niya, compatible ba kami, you're searching for ganito, katulad nito, yung mga signs and also kung ano ba yung gusto niya, saan ba siya lagi tumatambay, saan ba yung mga favorite places niya. So, talagang enamored ka dito sa person mo, Aries. Everything that your person does, talagang parang gandang-ganda ka, tuwan-tuwa ka, na mesmerize ka sa kanya. And talagang love mo na to. Ibibigay mo lahat sa kanya, your heart, your affection. You're ready to nurture this. You're ready to go on to this next phase sa buhay kasama siya. I'm feeling that you're also fantasizing and visualizing a life with this person. Parang buong puso mo na sa kanya. Talagang nasungkit niya ang pag-ibig mo at ang desires mo. Especially here with the Devil card. The Devil card is not hindi to ganon kasama ha, Aries. This is like your deepest desires. Talagang may sexual attraction ka rin talaga sa kanya. May ganong katinding attraction. Talaga napapull ka sa kanya. Minsan, parang may time sa buhay mo na parang ayaw mo ituloy because hindi mo nga alam kung ikaw ba talaga ang bet niya kasi nga ang dami diyang iba para sa kanya. Pero minsan, pag sabi, ay, wag ko na ito ituloy. Wag na akong aasa sana sa kanya. Pero pag nakikita mo siya, pag kinakausap ka niya, kapag nandiyan siya sa paligid mo, talagang hindi mo mapigilan ba to draw near this person. Talagang yung attraction, yung parang nawawalan ka ng gravity around this person. Talagang there's no other way to go closer to this person. And parang walang pumipigil sa'yo. Hindi mo rin kayang pigilan ang sarili mo because this person attracts you so much. May desire, talagang longing desire to be with this person. At ito yung isang bagay yung talagang hulog na hulog ka. Aries, hulog na hulog ka dito sa tao na ito. And it shows. Kaya lang ito ang iisip ko talaga itong Seven of Cups. Marami siyang options. Maraming iba dyan para sa kanya. At yun yung bagay talagang concern mo this time. Okay? How this person feels about you. Meron kang King of Wands. Ooh. You have the Ace of Swords. And you have the Eight of a Sword. So, hindi niya alam daw, Aries, ang posisyon niya sa buhay mo. Hindi niya alam kung may chance ba siya. Kaya nangangailangan siya ng clarity from you. So, ngayon, parang gusto niya ng communication but your person doesn't know how to do it. You're very set in your future. Parang nakikita niya kung gaano ka driven sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Feel niya na parang there's nobody stopping you from achieving that. Parang feeling niya makakaabala ba siya sa'yo if ever magtapat siya o if ever tanungin niya kung pwede ba maging tayo, pwede bang next level natin to, pwede bang exclusive na tayo, because your partner sees you, Aries, as a very bold, ambitious, eager, competitive, dynamic person. Parang nakikita niya kung gaano ka-ambitious to eh. Parang ikaw sobrang busy mo in life, gagawin mo lahat ng mga bagay na gusto mo, pangarap mo. You're on the go lagi, you're on the go. You're very busy. Lahat ng mga goals mo everyday, talaga nakatutok ka doon. At I'm seeing na wala ka minsan oras. Kaya siguro siya, iniisip niya, paano ko pa kakausapin tong si Aries? I want to have this conversation with my Aries to see kung asan ba ako sa life niya. May pag-asa ba ako? May pag-asa ba kami? Gusto niya mag-move forward with you. Kaya lang hindi niya alam. Siguro kaya hindi rin siya makapasok kasi hindi mo rin siya kinakausap masyado o hindi mo alam kung paano siya i-approach because humaharang nga sa'yo itong mga options na ito. You're thinking, baka hindi niya rin ako gusto. Alam mo kayo dalawa, mag-usap nga kayo, Aries. Mag-usap kayo because you both have this beautiful feeling about each other. Talaga hindi nyo lang alam kung paano magkaroon ng communication. And you're also afraid to take the risk. Like I've said kanina, this is a brand new beginning. Both of you has the idea. May idea na kayo both of you na itry mag-take risk pero hindi nyo in-actionan. You're very, very attractive, very charismatic. Talagang gustong-gusto ka niya. Di ko kukumpleto sa mga bagay na wala siya. Kaya lang hindi niya alam kung paano ka i-approach. Baka pareho din kayo na nag-iisip na baka meron ka ring iba, baka meron din siyang iba. Pareho kayo ng tingin sa isa't isa na baka meron someone else better than them. Kaya hindi kayo nag-approach sa isa't isa. Ano? So, your next move, Aries, sa iyong person, you have the Four of Swords. Ooh, bakit kaya? You have the Eight of Cups. And you have the Eight of Wands. Okay, nakikita ko dito na parang hindi mo din alam kung paano ka mag-approach sa kanya kasi parang hinihintay mo siya to come to you and tell you the truth and tell you, parang ikaw kasi yung tipo na ay hindi ako lalapit,
Hindi ko ibibigay to, hindi ako pwedeng hindi ako pwedeng ma-reject. Ayoko ding i-risk ang lahat because you don't want naman masira ang friendship na kung meron kayong friendship na nabuo o meron kayong o magkasama kayo sa isang circle ba, sa isang group, sa isang office group o sa isang community like kayo magkasama kaya parang ayaw mong sirain kung ano man yung ugnayan ninyo. If you're gonna ask your person, pinagpasadyos mo na lang and parang gusto mo munang dumistansya sa kanya because I'm sorry, because you don't really know kung ano bang posisyon mo sa kanya at ano ba ang magiging status ninyo in the near future. Sa'yo malabo sa'yo. You don't want to risk something. Even though parang sinasabi mo, God, kayo na lang bahala, ipagkapasa Diyos ko na lang. Kung ito ay laanin nyo. Parang andun yung pag-asa sa'yo na please, please siya naman na mag-move. Please, ibigay nyo siya kung para siya sa akin. I'm seeing someone asking for a sign, Aris. Nangihingi ka ba ng sign kay God? Kung siya ba ang para sa'yo, kung this day or this month or magka-chat ba siya sa akin or magkatapat na ba siya sa akin, bigyan niyo po ako ng sign kung siya ba talaga ang for me. Hindi ba ako delulu lang kung ano ba ito nararamdaman ko for this person o talagang may feeling ba siya sa akin. So, nandun yung mga bagay sa'yo, mga iniisip at nararamdaman mo. Pero I'm seeing here na you want to have this parang streak of luck na parang God, papasuggest ko po sa inyo, hindi mo na ako kikilos sa kanya. You're in the position of giving your person some space to think, some space na parang, okay, aatras ako, okay, hindi mo na kita papansinin, okay, lalayo muna ako, baka makita mo yung sign na yon, baka maramdaman mo yung paglayo ko, baka mamaya makapag-isip-isip siya kung, bakit lumalayo sa akin si Aris, bakit parang matamlay siya ngayon o hindi niya ako masyadong kinakausap, bakit bigla siyang nagbago. So, doon palang inaasahan mo na, baka makuha niya yung signal, baka magets niya na may something bothering sa'yo at i-approach ka niya. So, parang yun yung action mo eh. Yun ba ang iyong naiisip na plan, Aris? So, pinagpapasuggest mo, you're trusting the destiny na palang lumapit siya sa'yo. And ikaw naman, you're just willing to wait. Pero may arte-arte mode ka this time na you just want to walk away and give space. At baka mapansin niya yung iyong ginagawa. Ano? So, paano siya kikilos naman yung partner mo, yung person mo towards you. So you have the Knight of Wands, you have the Nine of Cups, and you have the Four of Pentacles. Your person, this is a type of person na marami siyang pinanghawakan sa buhay. Marami siyang iniisip. Parang ayaw niya i-sacrifice yung mga bagay-bagay. Marami siyang alalahanin. Parang this time, parang iniisip niya, okay, gagawin ko to. Ipaperso ko si Aris, pero maraming nakasalalay, maraming naghihintay sa akin, maraming akong responsibilities. Your partner is thinking kung ready na ba siya to take on this new responsibility. Responsibility is to love you. Ayaw naman din niya na parang isama ka sa buhay niya na hindi siya ready o hindi pa siya fully committed in everything. In everything. Na parang marami siyang pinanghahawakan sa buhay, kaya kung isasama ka niya, idadagdag ka niya, dapat ready siya. At dapat committed siya doon. At malawak at bukas ang isip niya na tatanggapin ka niya sa life niya. And responsibilidad ka niya. Yun ang iniisip sa'yo ng iyong person, Aries. So this person is someone who is, like I've said kanina, marami nga talaga siyang option. Your person is thinking kung mahanap ba niya yung same affection na pwede niya makuha sa'yo sa iba. So your person is having this open love and open communication with a lot of people. Hindi siya yung tipo mag-exclusive with you. Hindi niya alam kung mag-risk ba siya, kung tama bang ikaw ang para sa kanya. And your person is really thinking kung lahat ba ng hinahanap niya totally nasa iyo. Dahil wala kayong clear communications, hindi niya talaga matansya kung para ba siya sa iyo at ganoon din ba siya sa kanya. Ganoon ka rin ba sa kanya, ganyan. So, meron siyang mga bagay na gusto niya ma-fulfill. Your person is really busy with a lot of responsibility right now. Siya ba ang breadwinner ng pamilya niya kaya ang dami niya parang inaasikaso in life? Alam mo, nababasa ko dito, siya yung uri ng tao na ayaw niyang i-risk ang bagay because natatakot siya na baka hindi niya mapanghawakan yung ibang bagay na responsibilidad niya kapag nag-focus siya sa'yo. Kung halimbawa marami siyang jobs o marami siyang inaalagaan sa buhay niya, marami siyang responsibilidad, naiisip niya na baka kapag binuksan niya ang puso niya sa'yo at nag-commit siya sa'yo, baka mapabayaan yung iba niyang responsibility. Your person is a very responsible guy.
Ayaw niyang sumubok basta-basta. And this is a good thing for you din because siya yung uri ng tao na hindi ka niya ilalagay sa alanganin. Porque in love siya sa'yo. Porque gusto ka niya. Ayaw ka rin niyang ilagay sa alanganing sitwasyon. Ano? And your person is still thinking of those responsibilities and fulfillment in your person's life. Makabili ng ganito, makabili ng ganyan, mag-provide ng ganito, may pangarap talaga siya. And yun yung pinangahawakan niya ngayon at ayaw niya munang sirain yun or ayaw niya munang galawin yun basta-basta. Natatakot siya na baka may mawala o may masira o may magulo sa life niya this time. So ikaw din naghihintay ka sa kanya. Siya naman ay talagang continuously busy and holding on to the things na pinangangalagaan niya sa life niya. So what is something that you don't ayan, ito hindi mo in-expect, the Hermit card. Marami kang bagay this time, Aries, na parang solo ka muna, solo din siya muna. Marami kang hinahanap sa buhay mo. Marami ka ring pangarap na gusto gawin, garon din siya. Mabigat ang mga responsibilidad niya sa life niya this time. So parang kayo, you don't seem to be seeing each other more often. Para marami ka ring soul searching ang nakikita ko dito. You're basically thinking of being alone at this time. Kaya you walked away and pinagpasa Diyos mo na lang kung talagang kayo. Kung hindi, hindi. Kung lalapit siya. Kung hindi, okay lang. Parang ganyan. So, you're still searching of what's really parang mag-fulfill sa puso mo, mag-fulfill sa life mo. At ganoon din siya. Parang this time around, walang time for play, walang time for taking risks because you're thinking, worthy ba ito? Ito ba mag-fulfill sa akin? Worthy bang i-risk ko ang pagiging single ko for someone na hindi naman pala talaga totoo sa akin o hindi pala buo ang pagmamahal for me. And may kaagaw din ako sa kanya, whether responsibility or other person, especially here with the Knight of Wands, para marami talaga siyang option, marami siyang pwedeng paglaanan din ng pag-ibig na kung hindi man siya totally convinced of your love or your affection para sa kanya. So your advices, maghanap tayo ng tatlong advices for you. You have the Ace of Pentacles, the Five of Swords, and the Six of Wands. I'm seeing here, you're better off chasing your dreams na lang, Aries. Chase your dreams. Forget those parang encounters with this person na parang inisip mo, worth it pa ba to? O worthy pa ba ako maghanap na iba pang opportunity for me? Tama bang maghintay ako sa kanya? Worth it ba siya sa lahat ng struggle and stress ko? O kailangan ko na magbukas palad para sa ibang bagay, ibang pagkakataon for me? Kasi kung hindi, I'm seeing you entertaining a lot of people at baka nandoon ang swerte mo when it comes to love. There are still... I'm so sorry. There are still other people there waiting for you at nandun yung parang mas malaking tsansa, mas malaking potential for real love. Ano, Aries? Other messages, you have the Lover's card, the Ten of Wands, and the Knight of Pentacles. I'm seeing here slow and steady talaga siya. Si person mo, talagang nahihirapan siya when it comes to decisions pagdating sa usaping puso. Siya yung uri ng tao na hirap siya mag-decide when it comes to love. Kasi nga marami siguro siyang responsibilidad at ayaw talaga niyang mag-risk. Maybe your person has or had a very tough experience when it comes to love in the past. Marami siguro siyang pinagdaanan kaya this time ayaw niya mag-risk agad-agad. And mabagal talaga siya. Siya yung uri ng tao na hindi siya agad kikilos porque mahal niya basta-basta. Pinag-iisipan niya. Kasi nga ngayon marami siyang pinagdaanan. Marami siyang burden sa buhay niya. Another message, you have the Two of Swords, the Nine of Pentacles, and the Death card. I'm seeing both of you are very single at this time. Para mananatili lang kayong single muna at unahin muna ang mga responsibilidad. At pareho kayong ginaguard ang puso ninyo. And you don't seem to, ayaw nyo mag-decide because you're thinking taking risks ay nangangahulugan na baka ma-reject ako, baka lalong bumaba ang tingin ko sa sarili ko, o baka hindi totoo yung iniisip kong love niya for me. So both of you are guarded with your emotions. At parang enjoy muna the single life, Aries, okay? And there will be changes. Parang accept change in your life. If you could be embracing this single life muna, parang masaya ako, enjoying my company, enjoying my singlehood, and i-guard ko muna yung puso ko. I'm seeing some changes in the energy sa'yo at saka sa kanya din. Ma-attract nyo yung right person for the both of you. Ano? Ang outcome nyo this time, you have the Tower card changes, the Two of Cups, and the King of Pentacles. I'm seeing na sometime in the near future, there will be changes in your singlehood. Magkakaroon na pagbabago sa inyong perspektibo pagdating sa pag-ibig, and you will meet your true soulmate, Aries, that will give you the feeling and the true
worth of love. Parang papakita niya sa iyo kung gaano kakahalaga sa kanya. Ino-nurture ka niya, mamahalin ka niya, papahalagahan ka niya. And dito mo matatagpuan yung tama para sa iyo. And the search will be over para sa iyo. So, nakikita ko dito, Aries, this person, dadaan lang siya sa buhay mo. This person is not worthy. And yun talagang para sa iyo ay darating pero hindi pa ngayon. Parang dumaan lang itong person of concern mo and you will meet someone that is valuable, someone that will give you the world, someone that will show you how love should be and how you should be loved. Okay, Aries? So, that is your love reading for today. Next time, meron pa tayong uling love reading pero ako sa inyo, marami sa inyo ang pwede ko pa rin mabasahan in the near future. For the next reading natin, Aries, balik tayo sa regular programming natin for your May 5 to May 11 regular reading. So, saan po kayo nakaresonate, saan po kayo nakarate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.